Sa araw ng paghihiwalay, idinemanda ako ng asawa kong si Maine para sa diborsyo. Sinisisi ako na isang bagsak na ina at asawa. Kahit hiniling niya ang lahat ng ari-arian at ang pagkakapangasiwa sa aming anak na babae. Gayunpaman, sa loob ng korte, narinig ko ang isang nakakagulat na pangungusap. Ito ang boses ng aking 7 taong gulang na anak na si Zaria, na nagtatanong sa hukom, "Mahal na hukom, maaari po ba akong magpakita ng isang bagay na hindi alam ni Mommy?" Tumango ang hukom. Lumapit ang anak ko, itinaas ang kanyang tablet, at pinindot ang play button. Nang magsimula ang video, nanigas sa pagkagulat ang lahat sa silid. Bago magsimula ang kwento, mag-iwan po kayo ng komento kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lumaki ang channel na ito at makapaghatid pa ng maraming nakakabighaning kwento. Noong umagang iyon, nagsimula tulad ng dati sa kanilang tahanan. Sinala, nakasuot ng simpleng damit, ay abala na sa kusina mula pa kinaumagahan. Ang mahinang amoy ng mainit na almusal ay hinaluan ng pabango ng sabon mula sa washing machine na umiikot sa labahan. Mabilis pero tahimik ang galaw ni Nala, halos walang ingay. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang gumalaw na parang anino sa sariling bahay. Upang hindi maabala ang katahimikan ng asawa niyang si Maine. 5:30 ng umaga, bumaba si Maine mula sa ikalawang palapag. Mukha siyang sariwa at maayos. Nang makita siya sa kanyang bagong plansadong polo, agad na inilapag ni Nala ang mainit na itim na kape at mainit na plato ng almusal sa hapag. Umupo si Maine at kinuha ang tasa nang hindi man lang tumingin sa kanya. Medyo mapait ang kape ngayon, sabi ni Maine ng malamig, nakatuon ang mata sa cellphone. Pasensya na, mahal. Akala ko tama na ang timpla ko ngayon. Mahinang sagot ni Nala. Walang sagot si Maine. Itinulak lang niya ang plato at kumain ng ilang subo ng tahimik. Nakatayo si Nala malapit sa hapag. Naghihintay ng iba pang utos. Wala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sobrang siksik at malamig na parang nagyayelo ang mainit na usok mula sa kape. Matagal nang nakalimutan ni Nala kung kailan sila huling nag-almusal ng may tawa. Maaring 2 o 3 taon na ang nakalipas nang magsimulang magtrabaho nang huli si Maine at lumaki ang mga biyahe niya sa negosyo. Gising na ba si Zaria? Tanong ni Maine nang hindi itinataas ang mukha. Opo, mahal, naliligo na siya. Bababa na siya para mag-almusal, sagot ni Nala. Hindi nagtagal, narinig ang maliliit na yabag mula sa hagdan. Si Zaria, ang kanilang 7 taong gulang na anak, tumakbo patungo sa kanila sa maayos na uniporme ng pribadong paaralan. Maliwanag ang ngiti niya, malaking kaibahan sa hangin ng umaga. Magandang umaga, Mommy at Daddy. Hinalikan ni Zaria si Nala sa pisngi at lumapit kay Maine. Sa wakas, inilapag niya ang cellphone at pinilit ng ngumiti sa anak. Magandang umaga, prinsesa. Tapusin mo ang pagkain mo. Hatid ka ni Daddy sa eskwelahan. Wow, kasama ko si Daddy. Masayang sigaw ni Zaria. Huminga ng maluwag si Nala. Kahit paano, sa harap ni Zaria, pinipilit ni Maine na magpakita ng init. Ang maikling oras ng almusal na ito ang tanging oras ng pamilya nila. Nang matapos kumain si Zaria, agad tumayo si Maine, kinuha ang kanyang briefcase, hinalikan si Zaria sa noo, at naglakad patungo sa pintuan. Tulad ng dati, dumaan siya sa tabi ni Nala na parang wala ito. Walang paalam, walang halik, kahit sulya. Ang ingay lang na mamahalan niyang sasakyan ang iniwan, kay Nala mag-isa sa malawak na bahay. Ginugol ni Nala ang natitirang bahagi ng umaga sa kanyang routine. Paglilinis ng hapag, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, at pag-aayos ng mga kwarto. Ginawa niya ito ng mahusay. Lagi niyang sinisikap na perpekto ang bahay. Naisip niya na kung sapat na malinis ang bahay, masarap ang pagkain, at tahimik siya, baka bumalik ang dating Maine. Pero matagal nang nawala ang dating Maine. Tanghali, kinuha ni Nala si Zaria mula sa eskwelahan. Ito ang paborito niyang oras sa araw. Gustong-gusto niyang makinig sa kwento ni Zaria tungkol sa mga kaibigan, art class, o lunchbox niya. Mommy, 5 akong gold star ngayon mula sa guro. Tama ang sagot ko, masayang kwento ni Zaria habang hawak ang kamay ng ina. Ang galing talaga ng anak ko. Taos-pusong pinuri ni Nala at pinisil ang maliit na ilong. Pag-uwi, habang tinutulungan ni Nala si Zaria na hubarin ang sapatos, narinig nila ang tunog ng motorsiklo sa harap ng pintuan. Sumigaw ang delivery man, Nala, may package po para sa iyo. Nagulat si Nala. Hindi siya nag-order. Lumapit siya at tinanggap ang makapal na brown na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging logo ng isang law firm sa kanang sulok sa itaas. Nagsimulang mabilis ang tibok ng puso ni Nala. Sino yan, Mommy?
Tanong ni Zaria na sumunod. Hindi ko alam, prinsesa. Siguro junk mail lang. Magpalit ka na tapos mag-lunch tayo. Sabi ni Nala, pilit pinapakalma ang boses. Nang tumakbo si Zaria sa kwarto, umupo si Nala sa sofa sa sala. Nanginginig ang kamay ng buksan ang sobre. Makapal na papeles ang laman. Ang unang pangungusap sa unang pahina ay nagpapaningas sa kanya. Petition for dissolution of marriage. Tumigil ang mundo ni Nala. Nagsingit ang tenga. Muling binasa niya ang mga salita. Umaasa na nagkamali ang mata. Plaintiff, Maine. Defendant, Nala. Dahilan. Ang asawa ay lubos na nabigo sa pagsasakatuparan ng kanyang tungkulin bilang may bahay. Naramdaman ni Nala ang pagduduwal. Nabigo. Inilaan niya ang buong buhay para sa bahay na ito. Sinuko niya ang karera sa kahilingan ni Maine. Inaalagaan niya si Zaria. Tinitiyak niyang malinis ang mga damit ni Maine tuwing umaga. Ano ang ibig sabihin ng nabigo? Patuloy niyang binasa. Naglabo ang paningin sa mga kahilingan ni Maine. Malupit ang mga ito. Hindi lang diborsyo ang gusto niya, kundi buong pagkakapangasiwa kay Zaria. Sinasabing emosyonal na hindi matatag si Nala at hindi kayang palakihin ng maayos ang bata. At ang pinakamasakit, hiniling niya ang lahat ng ari-arian ng mag-asawa, kabilang ang bahay, dahil raw walang ambag na pinansyal si Nala at puro sa pagsisikap ni Maine ang lahat. Bumagsak si Nala sa malamig na sahig. Naggalat ang mga papel sa paligid niya. Kaya pala sobrang lamig ni Maine sa mga nakaraang buwan. Lano itong ginawa sa likod niya. Bumukas ang pintuan. Bumalik si Maine ng maaga mula sa trabaho. Tumayo siya sa pintuan. Tinitingnan si Nala na nakaupo sa sahig at ang mga kalat na papel. Malamig ang ekspresyon niya. Walang bahid ng pagsisisi. Mahal, ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Nala. Lumalabas ang luha. Tahimik na naghubad ng sapatos si Maine. Lumapit siya. Nagluluwa ang kurbata. Hindi niya tinanggihan o ipinaliwanag. Malamig lang siyang nagsalita. Tama ang binasa mo. Ayaw ko nang makasama ka, Nala. Nabigo ka. Nabigo ka bilang asawa at bilang ina. Nabigo. Bulalas ni Nala sa disbelief. Inaalagaan ko ang bahay na ito at si Zaria. Inaalagaan ang bahay. Mapanuya si Maine. Ang tanging ginawa mo ay gastusin ang pera ko. Si Zaria ay nangangailangan ng mas magaling na ina. Hindi nang umiyak at nagrereklamo na katulad mo. Pero ang lahat ng ari-arian, ang bahay na ito, at si Zaria, mahal, hindi mo maaring kunin yan sa akin. Nagsimulang sumigaw si Nala ng malakas. Yumuko si Maine at tinitigan siya ng may matalim na galit na hindi pa nakita ni Nala noon. Kaya ko at gagawin ko. May lahat ng ebidensya ang abogado ko. Wala kang makukuha, Nala. Alis ka sa bahay na ito nang walang piso. Tumayo si Maine at inayos ang suit. Tumingin siya sa hagdan. Tinitiyak na hindi maririnig ni Zaria. At maghanda ka. Ngumiti si Maine nang nakakakilabot ng ngiti na nagpalamig ng dugo ni Nala. Sabi ng abogado ko, kahit ang sarili mong anak ang mag-testify sa korte kung gaano ka kabagsak bilang ina. Nanigas sa takot si Nala, basag ang puso. Hindi lang diborsyo ang gusto ni Maine. Gusto niyang sirain siya ng lubos. Hindi natulog si Nala ng gabing iyon. Pagkatapos ng malupit na pagharap, lumipat si Maine sa guest room at ikinulong ang pinto na parang banta si Nala. Sa kwarto ni Zaria, umupo si Nala sa upuan sa tabi ng kama. Pinapanood ang payapang mukha ng anak habang natutulog. Hindi tumigil ang pagluha niya. Ano nasabi ni Maine na mag-testify si Zaria laban sa kanya? Si Zaria ang lahat sa kanya. Ano ang sinabi nila sa anak? Ang naisip na ito ang pinakamasakit sa lahat ng akusasyon. Kinabukasan, kumilos si Maine na parang walang nangyari. Ginising niya si Zaria, inayos ang uniforme, at isinakay sa eskwelahan. Walang salitang binitiwan kay Nala. Nang tanungin ni Zaria kung bakit namamaga ang mata ng ina, walang pakialam na sagot ni Maine. Hindi masyadong mabuti ang pakiramdam ni Mommy, prinsesa. Pag-aalis nila, tunay na takot ang sumakop kay Nala. Kailangan niyang lumaban. Hindi niya kayang mawala si Zaria nang ganoon lang. Kinuha niya ang cellphone at naghanap ng sikat na divorce lawyer sa lungsod. Pero mabilis siyang naalala ng katotohanan. May bayad ang mga abogado, retainer, consultation fee. Wala siyang pera. Sa mga nakarang taon, buwan-buwan lang ang ibinibigay na allowance ni Maine. Eksaktong para sa grocery at eskwelahan ni Zaria. Walang natitira para i-save. Ang tanging pag-asa niya ay ang joint account nila. Ang inaakala niyang emergency fund ng pamilya. Nanginginig ang kamay ng buksan ang banking app. Pinasok ang password ng mabilis ang tibok ng puso. Nang lumabas ang balance, nang hina ang tuhod ni Nala. 0. Walang laman ang account.
Hindi maaari. Dapat may daan-daang libong piso roon. Paulit-ulit niyang refresh, umaasa sa error. Pero zero pa rin. Binuksan ang transaction history. At nanlaki ang mata niya sa horror. Sa nakalipas na 6 na buwan, sistematikong kinuha ni Maine ang malalaking halaga at inilipat sa ibang account na hindi niya alam. Ang huling withdrawal ay 3 araw lang ang nakalipas. Inubos ang natira. Plano ito ni Maine. Hindi lang siya alis, sinadya niyang pahirapan sinala ng pinansyal para hindi makalaban. Umiiyak sinala sa kawalan ng pag-asa. Paano siya makakahir ng abogado ng walang piso? Naalala niya ang alahas sa kasal. Tumakbo sa kwarto at binuksan ang jewelry box. Walang laman. Ilang peke na lang ang natira. Kinuha pa ni Maine ang mga pamana niya. Sa sobrang desperasyon, naalala niya ang matandang kaibigan na nagtatrabaho sa legal aid. Tinawagan niya at ikinuwento ang lahat. Naawa ang kaibigan pero limitado ang maitulong, maliban sa isang pangalan. Attorney Abernathy, sabi nito. Maliit ang opisina niya sa 2nd floor ng lumang strip mall. Hindi siya mahal, pero tapat at dedikado. Puntahan mo. Sabihin mo ang sitwasyon mo. Baka makatulong siya. Wala nang ibang pagpipilian sinala. Gamit ang natirang konting pera sa pitaka, sumakay siya ng taxi patungo sa address. Maliit at simple ang opisina ni Attorney Abernathy. Nasa 2nd floor ng lumang gusali na may nalalagas na pintura. Si Attorney Abernathy ay isang middle-aged na lalaki na may makapal na salamin at kalmadong ugali. Tahimik niyang pinakinggan ang kwento ni Nala nang hindi sumisingit. Tumatango lang at sumusulat. Nang matapos si Nala, huminga ng malalim si Attorney Abernathy. Nala, mahira itong labanan, mahinang sabi niya. Napakaganda ng paghahanda ng asawa mo. Hindi lang diborsyo ang gusto niya. Gusto niyang sirain ka. Alam ko po, attorney, pero hindi ko na pinapansin ang ari-arian. Si Zaria lang ang gusto ko. Tulungan mo po ako. Wala akong pera ngayon, pero babayaran ko po kayo, sa hulugan. Gagawin ko po ang lahat. Desperadong pakiusap ni Nala. Tinitigan siya ni Attorney Abernathy. Iwan muna natin ang usapang pera, Nala. Ang mahalaga ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis. Nakafile na ang kaso. Kailangan nating maghain ng sagot agad. Hiniling ni Attorney Abernathy na maghintay si Nala. Lumabas siya at bumalik may folder na puno ng photocopies. Ang mga dokumento ng kaso mula sa panig ni Maine. Ang abogado ng asawa mo ay si Attorney Cromwell. Kilala siyang matalim at hindi nag-atubiling gumamit ng maruming taktika. Matigas na sabi ni Attorney Abernathy. Tingnan natin ang ebidensya nila. Tumango si Nala, mabilis ang tibok ng puso. Binuksan ni Attorney Abernathy ang folder. Ang unang pahina ay mga larawan. Nanlaki ang mata ni Nala nang makita ang mga kuha sa loob ng bahay nila. Maruming pinggan sa kusina. Magulo na sala na puno ng laruan. Maruming damit sa laundry basket. Pero hindi po ito patas, protesta ni Nala. Kinuha niya, yan nang may sakit ako. Mataas ang lagnat ko ng 3 araw. At ayaw tulungan ni Maine. Sinadya niya. Nala, natatakot ako na sinadya itong ipakita na tamad ka at hindi mo inaalagaan ang bahay. Malungkot na sabi ni Attorney Abernathy. Tumingin sila sa susunod na pahina. Mga credit card statement. Nakita ni Nala ang listahan ng binili. Luxury bags, alahas, at mamahaling hapunan na hindi niya binili. Hindi po ako yan. Hindi ko binili yan. May additional card ba sa pangalan mo? Tanong ni Attorney Abernathy. Opo, additional. Si Maine ang nag-manage. Sabi niya gamitin ko kung kailangan, pero madalas siya ang kumuha. Sabi niya naubusan daw ang main card niya. Diyos ko, sinadya niya akong lagyan ng gawa. Naramdaman ni Nala na umiikot ang mundo. Napagtanto niyang bawat munting kabutihan ni Maine ay bahagi ng masamang plano. Tumigil si Attorney Abernathy sa isang makapal na dokumento sa dulo. At ito ang pinakamasakit, Nala. Ano po yan? Testimonyo ng expert witness, isang child psychologist. Ibinigay ni Attorney Abernathy ang report kay Nala. Binasa niya. Sa malamig na klinikal na wika, sinabi ng psychologist na ginawa niya ang covert observations sa pakikipag-ugnayan ni Nala at Zaria. Ang konklusyon, emosyonal na hindi matatag si Nala, binabalewala ang pangangailangan ng anak, at nakakasama sa psychological development ni Zaria. Inirerekomenda ang buong pagkakapangasiwa kay Maine para sa mental health ng bata. Hindi po ito totoo. Kailan po yan ginawa? Hindi ko nakilala ang psychologist na yan. Nanginginig ang boses ni Nala. Ayon sa report, sa pampublikong lugar, sa park, mall, at pagsundo mo kay Zaria sa eskwelahan. Paliwanag ni Attorney Abernathy. Galing. Lagi namang masaya si Zaria sa akin.
Diyan po ba ang defamation? Sino pong psychologist na yan? Binuksan ni Atty. Abernathy ang cover. Yar Valencia. Mukhang profesional at kumbinsido ang credentials niya. Seryosong tinitigan si Nala. Kilala mo ba si Yar Valencia? Umiling si Nala, nalilito. Muling tumulo ang luha. Hindi po, attorney. Hindi ko siya nakita sa buhay ko. Ang katotohanan ng pamumuhay sa isang bubong kasama ang lalaking gustong sirain siya ay parang tahimik na impyerno. Hindi umalis si Maine sa bahay. Lumipat lang siya sa guest room. Ang dating mainit na tahanan ay naging malamig na larangan ng digmaan. May emosyonal na landmine sa bawat sulok. Kailangang makasama ni Nala ang kaaway, makita siya tuwing umaga, at magpanggap na normal sa harap ni Zarya. Perpekto ang plano ni Maine sa harap ng anak. Siya ang pinakamabuting ama sa mundo. Maaga na siyang umuwi, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming buwan. Nagdadala siya ng mamahaling regalo. Isang gabi, dumating siya may malaking kahon na may Cartoon Princess. Ito ang bagong tablet mo, Zarya. Masayang sabi ni Maine habang yakap ang bata. Mas maganda to kaysa sa dati. May better camera, at maraming games ang nilagay ni Daddy. Nagniningning ang mata ni Zarya. Wow, salamat, Daddy. Si Nala, na naglalaundri sa sala, ay nakaramdam lang ng paninikip. Alam niya ang ginagawa ni Maine. Binibili niya ang katapatan ng anak. Hindi makakapantay si Nala. Wala siyang pera para bilhan si Zarya ng kahit ano. Nakikita mo ba, prinsesa? Sabi ni Maine habang binubuksan ang bagong tablet. Tinitingnan si Nala ng may panganuya. Kapag kasama mo na si Daddy, bibili tayo ng bagong laruan linggo-linggo. Hindi tulad ng iba na alam lang maglaba. Tumigil ang kamay ni Nala. May bukol sa dibdib niya. Gusto niyang sumigaw, insultuhin si Maine, pero hindi maaari sa harap ni Zarya. Kung magagalit siya, mapapatunayan lang ang akusasyon ni Maine na emosyonal siyang hindi matatag. Kaya patuloy siyang naglalaundri ng tahimik, nakayuko, hinayaang punuin ni Maine ang kwarto ng lason. Araw-araw ang terror. Sinisira ni Maine ang autoridad ni Nala bilang ina. Kung magluluto si Nala ng hapunan, papasok si Maine sa kusina, susubukan ang pagkain, at sasabihin sa harap ni Zarya, "Mahal, medyo maalat ulit ang sabaw." Sige, bukas magpa-order na lang tayo. Kung tutulungan ni Nala si Zarya sa homework, abala si Maine. Ako na lang. Magulo ang turo ni Mommy, baka malito ka. Pakiramdam ni Nala, lalong lumiliit siya, lalong nawawala sa sariling bahay. Nagsimulang magduda siya sa sarili. Totoo bang masama ang luto niya? Totoo bang hindi niya kayang turuan ang anak? Napakahusay ng pag-arte ni Maine. Ginagawa siyang parang walang kakayahan. Si Zarya, na nasa gitna, nagsimulang magpakita ng kalituhan. Malinaw na mahal niya ang ina, pero natutuwa rin siya sa atensyon at regalo mula sa ama. Minsan ay yumakap siya kay Nala na parang humihingi ng proteksyon, pero minsan ay parang hindi komportable. Lalo na pag may binulong si Maine. Isang gabi, hindi makatulog si Nala. Tahimik siyang pumunta sa kwarto ni Zarya para tiyakin na maayos ang anak. Bahagyang binuksan niya ang pinto. Matulog ng mahimbing si Zarya. Sa desk ay ang bagong tablet. Pero nang lumapit si Nala para takpan siya, may kakaiba siyang nakita. Mahigpit na nakahawak ang maliit na kamay ni Zarya sa isang bagay sa ilalim ng unan. Hindi ang kaboritong teddy bear. Maingat na tiningnan ni Nala. Napalunok siya. Ang lumang tablet ni Zarya, ang mura, may bitak na screen sa maraming parte. Ang sinasabi ni Nala na huwag laruin dahil baka masugatan sa salamin. Nagkunot ang noo ni Nala. Bakit itinatago pa ni Zarya ang sira na tablet? Bakit itinatago sa ilalim ng unan kung nasa desk ang bago? Hindi niya naintindihan. Akala niya emosyonal na attachment lang ng bata sa lumang laruan. Hindi niya alam na ang sira na tablet na yon ang may dalang sikreto na magbabago ng lahat. Bumalik siya sa kwarto, lalong nalilito. Ang rurok ay ilang araw pagkatapos. Naghihintay si Nala na umuwi si Zarya mula sa eskwelahan. Nangako siyang magbibeke ng paboritong chocolate cake. Pero isang oras pagkatapos ng dismissal, ay wala pa rin si Zarya. Tinawagan niya ang eskwelahan. Sabi nila, sinundo na siya ni Maine. Nanlamig ang puso ni Nala. Walang sinabi si Maine. Tinawagan niya ng maraming beses, pero hindi sinagot. 2 oras. 3 oras. Halos mabaliw si Nala sa pag-aalala. Naglalakad-lakad sa sala na puno ng luha. Hanggang 9:00 ng gabi nang marinig ang sasakyan ni Maine. Pumasok si Zarya na tumatawa. May malaking bag na puno ng basalubong mula sa amusement park. Sa likod niya, kalmadong naglalakad si Maine na may ngiti. Saan kayo galing, mahal? Bakit mo sinundo si Zarya nang hindi nagsasabi? Halos mamatay ako sa pag-aalala.
Sigaw ninala na puno ng luha at galit. Dinala ko ni Daddy sa Wonderland Park, Mommy. Sobrang saya, masayang kwento ni Zarya. Malamig na tiningnan sinala ni Maine. Iyano, ama ko siya. May karapatan akong isama ang anak ko. Bukod pa, wala ka namang ginagawa sa bahay. Pero dapat sinabi mo. Bakit? Para masira mo ang saya namin sa drama mo. Sa oras na yon, naamoy ninala ang pabango ng babae. Malambot pero hindi pamilyar na amoy sa damit ni Maine. Hindi ang pabango niya, ni ang usual na kulog ni Maine. Mahal, ikaw, sinundan ni Maine ang tingin ninala. Alam niyang naamoy niya. Hindi siya nagulat. Sa halip, ngumiti siya. Hinintay niyang tumakbo si Zarya sa kwarto para ilagay ang mga bagong laruan. Mag-isa, lumapit si Maine kay Nala. Malapit ang mukha at mababa ang boses na puno ng lason. Napansin mo, akala mo ba habang buhay kitang makakasama na nakakabagot tulad mo? Wala ka sa kanya. Tumakbo ang hininga ni Nala. May ibang babae. Ang lahat ng akusasyon ay para lang matanggal siya at makasama ang iba. Sino siya? Bulong ni Nala. Wala kang pakialam. Matagumpay, matalino, at marunong sumunod sa lalaki, hindi tulad mo. Nang gabing yon, pumasok si Zarya sa kwarto ni Nala. Mommy, bakit ka umiyak? Agad pinunasan ni Nala ang luha. Ayos lang ako, prinsesa. Medyo sumasakit lang ang ulo ko. Tinitigan siya ni Zarya na mahirap basahin. Totoo bang may sakit ka, Mommy? Sabi ni Daddy, dahil may sakit ka, madalas kang malungkot at galit. Sabi ni Daddy, kapag kasama mo na siya, makakapagpahinga ka at gagaling ka. Basag ang puso ni Nala. Ini-inject ni Maine ang lason sa isipan ng anak. Binubuo niya si Zarya na mabuti para sa kanya ang iwan si Nala dahil may sakit daw ang ina. Mahigpit na niyakap ni Nala si Zarya. Zarya, pakinggan mo ako. Wala akong sakit. Mahal na mahal kita. Nangako akong hindi na ako magagalit. Pero tapos na ang pinsala. Nakita ni Nala ang pag-alinlangan sa mata ng anak. Si Maine, na nakikinig sa pintuan, ay ngumiti lang sa dilim. Dumaan siya sa tabi ni Nala na nanlalaki pa rin ang mata at hinaplos ang balikat niya na parang may awa. Enjoy your time. Bulong niya ng may panganuya. Malapit nang hindi na niya gustong tawagin kang Mommy. Ang mediation hearing ay parang malupit na biro. Nakaupo sila sa maliit at mainit na kwarto. Sinubukan ng court-appointed mediator na maghanap ng gitnang lupa. Nagsimula si Atty. Abernathy ng kalmado. Mahal na hukom. Hindi naman marami ang hinihingi ni Nala. Ang pagkakapangasiwa kay Zarya lang o kahit shared custody. Tungkol sa ari-arian, pwede pa tayong mag-usap. Bago matapos si Atty. Abernathy, mabilis na sumingit si Atty. Cromwell, nakaayos at mamahala. Wala pong pag-usapan, malakas na sabi niya, binagsak ang file sa mesa. Malinaw ang posisyon ng kliyente namin. Sinala ang nabigong partido sa kasal na ito. Napatunayan na nabigo siya sa pag-aalaga ng bahay at pagpapalaki ng anak. Hinihingi ng kliyente namin ang buong pagkakapangasiwa para sa kinabukasan ni Zarya. Nakaupo si Maine na walang ekspresyon na parang siya ang biktima. Ang gusto ko lang ang pinakamabuti para sa anak ko. Sabi niya ng may peking lungkot. Ang paglayo sa ina niya ang pinakamabuti para sa kanya. Nanginginig si Nala. Tumawa ng mahina si Atty. Cromwell. Nala, kung ipipilit mo, dadalhin natin ito sa trial. At sinisiguro ko sa iyo, ipapahiya ka ng lahat ng ebidensya namin, mga larawan, credit card statements, testimonyo ng expert. Mas mabuti kang pirmahan ang kasunduan. Maging mabait pa ang kliyente namin sa pagpayag sa iyo na umalis ng walang countersuit. Umalis sa bahay ko nang wala at walang Zarya. Baliw ka ba? Sigaw ni Nala. Sinubukan ng mediator na makialam. Pero matigas si Maine at abogado niya. Tuluyang nabasag ang mediation. Hinaplos ni Atty. Abernathy ang balikat ni Nala habang palabas. Manatiling malakas, Nala. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Lumapit ang unang araw ng trial. May bukol sa tiyan si Nala mula pa umaga. Alala ni Atty. Abernathy na manatiling kalmado kahit anong mangyari. Malamig at nakakatakot ang korte. Mataas na kahoy na dingding, mabibigat na upuan, at ang malakas na tingin ng hukom. Nakaupo si Maine sa kabilang panig. Mukhang kumpiyansa kasama si Atty. Cromwell. Nagsimula ang trial. Una si Atty. Cromwell. Matatas at malakas ang boses niya. Ipinakita niya ang bersyon ng mga katotohanan. Ipinakita ang mga larawan ng magulong bahay. Sinisisi si Nala na tamad at maruming may bahay. Ipinakita ang credit card statements. Sinisisi si Nala na gastadora at hindi responsible sa pera. Mahal na hukom. Malakas na sabi ni Atty. Cromwell ng may drama. Habang nagtatrabaho ng husto si Maine para kumita,
Nasa bahay ang asawa niya na gumagastos at binabalewala ang anak at tahanan. Gusto ni Nala na sumigaw na kasinungalingan lahat, na sina Janet Main, na siya ang gumamit ng card, na kinuha ang mga larawan ng may sakit siya. Pero ang tanging magagawa niya ay hawakan ang kamay sa ilalim ng mesa. Pinigilan siya ni Attorney Abernathy nang may pagpapakalma. Nang dumating ang turno ni Attorney Abernathy, sinubukan niyang tanggihan. Ipinaliwanag na wala sa konteksto ang mga larawan. Ipinaliwanag na si Main ang gumamit ng card. Pero mahina ang dating ng argumento. Salita lang ninalalaban sa pisikal na ebidensya ni Attorney Cromwell. Sumusulat ang hukom, pero hindi mabasa ang ekspresyon. At dumating ang sandali na pinakakinatakutan ni Nala. Tinawag ng plaintiff ang kanyang expert witness. Sabi ni Attorney Cromwell, Yar Valencia, child psychologist. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Napahinto ang hininga ni Nala. Maganda, elegante ang babae. Maayos ang buhok, naka-professional blazer, at may kumpiyansang lakad. Hindi siya mukhang masama. Mukha siyang kumbinsido. Nang magtoke ng oath ang babae, naamoy ni Nala ang paihong pabango na nasa damit ni Main ng gabing yon. Tumigil ang puso ni Nala. Siya, ang kabit ni Main, na nagpapanggap bilang psychologist. Umupo si Valencia sa witness stand. Kalmado siyang nagsalita, malinaw ang dikisyon, gumagamit ng psychological terms na mukhang propesyonal at kahanga-hanga. Opo, mahal na hukom. Simula ni Valencia sa testimonyo. Sumasagot sa tanong ni Attorney Cromwell. Gumawa ako ng observation sa natural na pag-ugali ni na Emares Nala at anak niyang si Zaria sa nakalipas na 3 buwan. Ano ang natuklasan mo, Doc? Tanong ni Attorney Cromwell. Binuksan ni Valencia ang notes. Napaka-alarming ng natuklasan ko. May pattern ng pag-ugali si Emares Nala na hindi consistent at emosyonal na volatile. May malaking signs ng emotional distress. Isinaysay ni Valencia ang mga kasinungalingan isa-isa. Ginagawang nakamamatay na armas ang mga katotohanan. Unang observation, sa mall, hinila ni Emares Nala si Zaria ng malakas ang boses, na nagpatakot sa bata sa harap ng mga tao. Ito ay nagpapakita ng mababang emotional regulation. Ipinikit ni Nala ang mata. Naalala niya ang araw na yon. Halos mahulog si Zaria sa maling eskalator, kaya sumigaw si Nala at hinila siya. Zaria, ingat. Hindi galit siya. Natakot siya na masugatan ang anak. Pero ginawa itong verbal abuse ni Valencia. Ikalawang observation, sa park, mukhang abala si Emares Nala sa cellphone. Binabalewala si Zaria na naglalaro mag-isa. Nang mahulog si Zaria, hindi agad napansin. Nang mapansin, sobrang reaksyon at parang hysterical, na lalong nagtrauma sa bata tungkol sa pagkahulog. Isa pang kasinungalingan. Naalala ni Nala na nagte-text siya tungkol sa grocery list na hiniling ni Main. Natumba si Zaria at natakot si Nala. Agad siyang tumakbo, niyakap, at inalo ang anak. Ang reaksyon niya ay ng isang nag-alala na ina, hindi hysterical. Ang konklusyon ko, sabi ni Valencia, nakatitig sa hukom na matatag, ay hindi matatag ang emosyonal na kakayahan ni Emares Nala para palakihin ang 7 taong gulang na bata. May malakas na signs ng parentification syndrome kung saan inililipat niya ang sariling kalungkutan at problema sa anak. Para sa mental health ni Zaria, malakas kong inirerekomenda ang buong pagkakapangasiwa sa ama, si Emart Main, na mas matatag. Tahimik ang silit, makapangyarihan, siyentipiko, at mapanira ang testimonyo ni Valencia. Tahimik na umiiyak si Nala. Kasinungalingan lahat. Bulong niya kay Attorney Abernathy. Kabit niya si Main. Siya yon. Kalmado, Nala. Tensyonadong sagot ni Attorney Abernathy. Huwag kang mag-react. Yan ang gusto nila. Tumayo si Attorney Abernathy para sa cross-examination. Sinubukan niya. Yar Valencia, sigurado ka bang makakagawa ka ng ganitong seryosong diagnosis base lang sa distant observations? Ngumiti ng mahina si Valencia. Sa katunayan, attorney, ang natural na observations ng hindi alam ng subject ay pinakamatumpak. Walang manipulasyon. Totoong pag-ugali. Binayaran ka ba ni Emart Main para sa testimonyong ito? Binayaran ako para sa profesional na serbisyo. Attorney, hindi para sa konklusyon. Objektibo ang konklusyon ko base sa data. Matalino ang pag-iwas ni Valencia. Patay-sindi si Attorney Abernathy. Natakpan niya ang lahat ng butas. Natapos ang trial para sa araw na yon. Umalis si Nala na nanginginig ang binti. Pakiramdam niya, nawasak na siya. Nakita niyang bahagyang ngumingiti si Main. Tumatango kay Valencia ng may kasiyahan. Sa lobby, sumandal si Nala sa pader at umiyak. Talo na tayo, attorney. Talo na tayo. May lahat sila. Tahimik si Attorney Abernathy sandali.
Tinitigan niya sina Maine at Valencia na naglalakad ng magkasama sa malayo. Medyo malayo pero hindi masyado. Hindi pa, Nala, mahinang sabi ni Attorney Abernathy. Nakatingin ng masakit. May mali. Ang paan ng pagtingin niya kay Maine kapag akala niya walang nakatingin ay hindi tingin ng profesional na psychologist sa kliyente. Tumalikod siya kay Nala. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Ilang araw bago ang susunod na hearing, tinawag ni Attorney Abernathy si Nala sa opisina. Pagod ang mukha. Mas makapal ang mga papel sa mesa. Nala, sinubukan kong itrace ang background ng babae. Ang resulta ay hindi inaasahan. Diretso niyang sabi. Mabilis ang tibok ng puso ni Nala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Malinis ang credentials niya. Sobrang linis. Huminga si Attorney Abernathy. Hinimas ang ilong. Rehistrado siya sa Psychological Association. May sariling clinic. Perpekto ang dokumentasyon. Alinman, tunay siyang psychologist na binayaran ni Maine para magsinungaling. O perpektong pinalsipikan ni Maine ang buong pagkatao niya. Ang totoo, hindi natin siya maaring atakehin sa pagiging peking psychologist. Agad itatapon ng korte ang claim natin. Nawala ang kaunting pag-asa ni Nala. Kaya hindi natin mapapatunayan na nagsisinungaling siya. Hindi natin mapapatunayan na hindi siya psychologist. Ang tanging paraan ay tanggihan ang testimonyo niya. At iyon ay nangangahulugan na kailangan mong mag-testify. Nala. Seryosong tinitigan siya. Kailangan mong sabihin ang buong panig mo. Tungkol sa mga larawan, credit card, pag-ugali ni Maine, at higit sa lahat, huwag kang magagalit emosyonal. Susubukan ka ni Attorney Cromwell na gawing hysterical sa harap ng hukom. Eksaktong tulad ng sinabi ni Valencia. Tumango si Nala ng tahimik. Gagawin ko po, Attorney. Susubukan ko. Dumating ang araw. Oras na ninala sa witness stand. Pagkatapos ng oath, nagsimula si Attorney Abernathy ng mahinahong tanong. Pinapakwento ang buhay ni Nala bilang may bahay. Ipinaliwanag ni Nala sa pilit na kalmadong boses kung paano niya iniwan ang trabaho para alagaan si Zaria, ang routine. Mula umaga hanggang gabi. Tungkol sa mga larawan ng magulong bahay. Nala, maipapaliwanag mo ba ang konteksto? Tanong ni Attorney Abernathy. Opo, Attorney. Kinuha ni Maine ang mga larawang, yon mga 2 buwan na ang nakalipas. Malubha akong may sakit. Mataas ang lagnat ng 3 araw. Halos hindi ako makabangon. Hiniling ko kay Maine na tulungan sa bahay. Pero sabi niya abala siya sa trabaho. Kaya nagkagulo ang bahay. Wala akong lakas para maglinis. At tungkol sa credit card statements. Additional card po sa pangalan ko. Pero si Maine ang madalas gumamit. Sabi niya madalas maubusan ang main card niya sa business. Naniwala ako. Hindi ko binili ang mga lutsuri, bag at alahas na yon. Hindi ko alam ang mga singil hanggang makita ko sa kaso. Taos puso ang lahat ng sinabi ni Nala. May mga nagsimulang magbulungan sa gallery. May mga tumitingin sa kanya ng may awa. Pero tahimik ang hukom. Hindi mabasa ang mukha. Dumating ang turno ni Attorney Cromwell. Tumayo ang matalinong abogado, inayos ang kurbata, at lumapit sa witness stand ng may panganuya. Nala, simulan niya ng may peking tamis. Kaya sinasabi mo na sinadya ng asawa mo, si Emart Maine, na nagtatrabaho ng husto at nagdadala ng pera sa bahay, nalagyan ka. Hindi ko po sinabi yon. Sinabi ko lang ang nangyari. Pero ganito ang dating. Ang asawa ang kumuha ng larawan ng maruming bahay. Ang asawa ang gumamit ng credit card. Lahat kasalanan ng asawa. Parang wala kang kasalanan. Perpekto ka ba? Hindi po ako perpekto, pero hindi ako bagsak. Hindi bagsak. Mapanuya si Attorney Cromwell. Nala, sinabi mo may sakit ka nang kinuha ang mga larawang yon. May medical report ka bang nagpapatunay na malubha ang sakit mo ng 3 araw? Tahimik si Nala. Hindi po ako nagpa-ospital. Uminom lang ako ng gamot sa botika. Akala ko gagaling ako. Kaya walang pruweba. Mabilis na sinalakay ni Attorney Cromwell. Salita mo lang laban sa totoong larawan. Kawili-wili. Lumipat siya sa credit card. Sabi mo ginamit ng asawa mo. Pero sa pangalan mo ang card. Nagpaalam ka ba sa bangko na misus ang card? Hindi. Pinagalitan mo ba ang asawa mo? Hindi. Wala kang sinabi. Hindi ba nagpapatunay yon na pabaya at hindi responsible ka sa pinansyal? O aprobado mo ang lahat ng binili? Naniwala ako sa kanya. Asawa ko po siya. Tumaas ang boses ni Nala. Blind trust. Putol ni Attorney Cromwell. Isang tiwala na sinira ang pinansya ng pamilya. At ngayon sinisisi mo ang asawa. Hindi ko po sinisisi. Sapat na. Itinaas ni Attorney Cromwell ang kamay, bumalik sa mesa, at kinuha ang malaking printed photo. Itinaas niya
para makita ng hukom at lahat. Mahal na hukom, humihingi po ako ng pahintulot na ipakita ang Exhibit E12. Nanlaki ang mata ni Nala sa horror. Larawan niya yon, sa kwarto, ilang linggo bago dumating ang divorce papers. Magulo ang buhok, umiyak at sumisigaw. Nala, maipapaliwanag mo ba ang larawang ito? Tanong ni Attorney Cromwell nang may tagumpay. Nanginginig ng malakas si Nala. Muling lumabas ang luha. Hindi ninyo naiintindihan. Umiyak na sabi niya. Nang gabing yon, bagong uwi si Maine. Tinawag niya akong walang kwentang asawa. Sinabi niyang pabigat ako. Ininsulto niya ako. Sinabi niyang hindi ako karapat-dapat na maging ina ni Zaria. Provoke niya ako. Kaya inaamin mo, sinalakay ni Attorney Cromwell nang hindi pinapayagan siyang huminga. Inaamin mong sumigaw ka ng malakas. Inaamin mong nawalan ka ng kontrol. Emosyonal kang volatile. Eksaktong tulad ng sinabi ni Yar Valencia. Tama. Hindi, sigaw ni Nala. Tumayo siya mula sa upuan. Sinadya niya. Kinuha niya ang larawan ng palihim pagkatapos niya akong saktan. Diablo siya. Sapat na. Malakas na tumama ang gavel ng hukom. Witness, pakikalmahan mo. Umupo ka. Umupo si Nala, umiyak. Nanginginig ang balikat. Nawasak na siya. Ginawa niya eksaktong ang gusto ni Nat Maine at Attorney Cromwell. Mukha siyang hysterical. Mukha siyang hindi matatag. Mukha siyang imahe ng bagsak na ina na kanilang ginawa. Tumingin siya sa panig ni Maine. Nakayuko ang lalaki. Gumagawa ng peking lungkot na parang nasaktan sa kawalan ng kontrol ng asawa. Ngumisi ng mayabang si Attorney Cromwell. Dahan-dahang umiling ang hukom. Malinaw ang ekspresyon niya. May napili na siya. Natapos ang trial ng araw na yon ng lubos na pagkatalo para kay Nala. Sinubukan siyang aliwin ni Attorney Abernathy habang palabas, pero manhid si Nala. Tapos na, Attorney, mahinang bulong niya. Ang gabing yon ang pinakamahaba sa buhay niya. Bukas ang sentencing hearing. Alam ni Nala na matatalo siya. Mawawala si Zaria. Pumunta siya sa kwarto ng anak. Natutulog na si Zaria. Wala si Maine sa bahay. Malamang nagdiriwang na ng tagumpay kasama si Valencia. Umupo si Nala sa paanan ng kama. Hinaplos ang buhok ng anak. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Zaria. At gumalaw ng bahagya ang bata. Mommy, pumikit-pikit si Zaria. Essay, matulog ka ulit, prinsesa. Bulong ni Nala, nanginginig ang boses sa iyak. Mahigpit niyang yakap ang anak. Baka huling yakap bilang buong ina. Gusto kong malaman mo, kahit ano ang mangyari bukas, mahal na mahal ka ni Mommy. Palagi. Naramdaman ni Zaria ang kalungkutan ng ina, kaya niyakap din siya ng mahigpit. Mahal din kita, Mommy. Dahan-dahang binawi ni Nala ang yakap. Doon niya muling nakita. Lumalabas ang sulok ng lumang sira na tablet sa ilalim ng unan. Mahigpit na nakahawak si Zaria kahit natutulog. Hindi niya naintindihan kung bakit ganito ka-obses ang anak sa sira na bagay. Pero masyado siyang nawasak para pag-isipan ng malalim. Hinalikan niya lang ang noo ng anak at umalis para harapin ang katapusan ng mundo niya. Mas malamig kaysa dati ang korte. Mabigat at nakakasakal ang hangin ng umaga. Matigas na nakaupo si Nala, namamaga at walang buhay ang mata. Hindi siya natulog buong gabi. Sa tabi niya, si Attorney Abernathy ay nakatitig sa harap ng malungkot. Alam niyang ginawa na niya ang lahat. Pero tulad ni Nala, nahaharap sila sa malaking peder. Iba ang hangin sa kabilang panig. Mukhang sariwa at kumpiyansa si Maine sa bagong suite. Paminsan-minsang ngumingiti at nagbibiruan ng mahina kasama si Attorney Cromwell. Nasa harap na ng mata niya ang tagumpay. Sa gallery, nakita ni Nala si Valencia. Nakaupo ng elegante, naka-cream dress, tinitingnan si Nala ng may bahagyang ngiti. Ngiti ng nanalo. Pumasok ang hukom. Agad tumahimik ang silid. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Nala na sumasakit. Sa usapin ng divorce petition, case number, nagsimula ang hukom ng formal. Ang paksa ngayon ay ang pagbabasa ng hatol. Pero bago yon, hinihiling ko sa magkabilang panig na magbigay ng closing arguments. Una tumayo si Attorney Cromwell. Mahusay niyang ibinuod ang tagumpay. Mahal na hukom, malakas niyang sabi. Sa trial na ito, nakita natin ang hindi may kakailang ebidensya. Mga larawan na nagpapakita ng pagpapabaya ni Emares Nala sa bahay. Pinansyal na ebidensya ng kawalan ng responsibilidad. At higit sa lahat, ang testimonyo ng kilalang child sexologist na si Yar Valencia, na objektibo at siyentipikong ipinakita ang emosyonal na kawalan ng katatagan ng defendant. Itinuro niya si Nala. Nakita pa natin ang hysterical na pag-ugali ni Emares Nala sa korte noong nakaraang hearing, na sumusuporta sa diagnosis ni Yar Valencia at malinaw na naitala. Tumalikod siya kay Maine. Sa kabilang banda, mayroon tayong Emart Maine,
Isang may kakayahang ama, matagumpay sa pinansya, emosyonal na matatag, at tunay na nag-aalala sa kinabukasan ng anak. Mahal na hukom, napakalinaw ng pagpipilian. Hindi ito tungkol sa parusa sa asawa, kundi sa pagliligtas sa bata. Para sa pinakamabuting interes ni Zaria, hinihiling ko na ibigay ang buong pagkakapangasiwa sa kliyente namin, si Emart Main, at aprubahan ang hiling niya sa paghahati ng ari-arian. Umupo si Atty. Cromwell ng mayabang. Gayon naman si Atty. Abernathy. Dahan-dahang tumayo, tinitingnan ang buong silid ng hindi tumitingin sa hukom. Mahal na hukom, simula niya ng mahina pero matigas na boses. Ang nakita natin dito ay hindi ebidensya. Ito ay character assassination. Isang maayos na planong paninira. Maaring magsinungaling ang larawan. Maaring kunan ng larawan ang pinakamalinis na kusina sa maling sandali at mukhang marumi. Maaring manipulahin ang mga statement, lalo na kung ang isang partido ay may buong kontrol sa pinansya at tiwala ng iba. At ang testimonyo ng expert na nag-observe lang mula sa malayo at gumawa ng malalakas na konklusyon mula sa mga piraso ng insidente na wala sa konteksto ay mas malakas kaysa sa malalim na pagmamahal ng ina na naipon sa loob ng 7 taon. Tumingin si Atty. Abernathy kay Main. Mahal na hukom, hindi natin inililigtas ang isang bata. Nakikita natin ang isang sakim na asawa na gustong itaboy ang asawa, agawin ang ari-arian, at malupit na kunin ang pinakamahalaga sa kanya, ang anak niya. Sinala ay mabuting ina. Nanginginig ng bahagya ang boses niya sa emosyon. Hindi siya perpekto. Walang perpektong ina. Pero inilaan niya ang buhay para kay Zaria. Huwag nating payagan na sirain ng maayos na paninira ang ugnayan na yon. Humihingi ako na hatulan ninyo ng may konsensya. Umupo si Atty. Abernathy. Tahimik ang silid. Magaling, emosyonal ang argumento niya. Pero alam ni Nala na hindi sapat. Based sa paniniwala ang argumento ni Atty. Abernathy. Based sa pisikal na ebidensya at expert testimony ang kay Atty. Cromwell. Sa mata ng batas, malinaw na ang mananalo. Nilinis ng hukom ang lalamunan, isinuot ang salamin, at binuksan ang makapal na file sa harap. Ito na ang sandali. Matapos suriin ang lahat ng dokumento mula sa magkabilang panig, pakinggan ang lahat ng testimonyo, at isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, nagsimula ang hukom ng walang ekspresyon. Nanliit ang puso ni Nala. Napansin ng korte na ang plaintiff, si Emart Main, ay nagtagumpay sa pagpapakita ng makabuluhang ebidensya. Patuloy ang hukom. Yumuko si Nala at ipinikit ang mata. Una, ang visual na ebidensya, ang mga larawan, ay nagpapakita ng pagpapabaya ng defendant, si Emares Nala, sa pamamahala ng tahanan. Pangalawa, ang pinansyal na ebidensya ay nagpapakita ng malaking imbalance sa paggastos sa credit card sa pangalan ng defendant. Bawat pangungusap ay parang kutsilyo. At ang pinakamasakit, sabi ng hukom, matigas ang boses, ay ang testimonyo ng expert witness, si Yar Valencia, tungkol sa emosyonal na estado ni Emares Nala. Ang testimonyong ito ay lalong napalakas ng sariling pag-ugali ng defendant sa nakaraang hearing, na nagbigay sa korte ng nakababahala na imahe ng psychological environment para sa paglaki ng bata. Tahimik na umiiyak si Nala. Tapos na. Ngumiti ng bahagya si Main kay Nala. May malupit na ngiti ng tagumpay. Tumuwid ng higit si Valencia sa upuan. Handa ng pumalakpak. Sa lahat ng nabanggit at lalo na para sa pinakamabuting interes at mental health ng menor de edad na si Zaria. Itinaas ng hukom ang gavel. Ipinikit ni Nala ang mata. Handa nang marinig ang hatol na sisira sa buhay niya. Ang korte ay nagdedesisyon, hinto. Maliit ang boses, pero tumagos sa katahimikan ng korte. Matigas at malinaw. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa pinanggalingan. Sa bahagyang bukas na pinto sa likod ng silid ay nakatayo si Zaria. Mag-isa siya. Naka-school uniform pa. Halatang sumisingit siya. Mula sa pagiging mayabang, naging gulat at pagkamangha ang mukha ni Main. Zaria, ano ang ginagawa mo rito? Lumabas ka, sigaw niya sa gulat. Guard, alisin si Zaria. Umupo ka, prinsesa. Subukan ulit ni Main ng tensyonado. Pero hindi gumalaw si Zaria. Lumakad siya papasok. Ang tunog ng maliit niyang yabag ay tumutunog sa marmol. Hindi siya tumingin sa inang ng lalaki, ang bibig sa gulat. Hindi rin sa galit na ama. Diretso ang tingin sa hukom. Ang silid na tahimik na naghihintay ng hatol ay ngayon nanigas. Ang gavel na malapit ng tumama ay natigil sa ere. Nanlaki ang mata ng hukom sa maliit na batang nakatayo sa pintuan. Lumingon si Nala. Pakiramdam na nahuhulog ang puso. Zaria. Bulong niya sa disbelief. Ano ang ginagawa ng anak dito? Sino ang nagdala? Pinakamabilis ang reaksyon ni Main. Namutla ang mukha. Puno ng takot ang mata. Zaria.
Sigaw niya nang walang pakialam sa pagiging kalmado. Ano ang ginagawa mo rito? Lumabas ka. Hindi ito playground. Guard, paano nakapasok ang bata? Napaliit si Zarya sa sigaw ng ama. Pero hindi siya umurong. Sa halip, lumalim pa ang lakad. Zarya, sabi ni Daddy, lumingon ka at umupo. Sigaw ulit ni Tmain, kalahating nakatayo na. Nagulat din si Atty. Cromwell. Tumayo siya at sigaw sa hukom. Mahal na hukom. Ito ay procedural outrage. Confidential ang trial na ito. Hindi dapat narito ang menor at hindi dapat makialam. Utosin ninyo ang staff na alisin ang bata. Naka-frozen pa rin si Nala. Nalilito siya. Bahagi ng isipan niya ay nababahala na nasa lugar na ito ang anak. Ang iba ay nanginginig sa takot. Ano ang sasabihin ni Zarya? Natagumpay ba si Tmain na lasonan ng buo ang anak? Sasabihin ba ni Zarya sa hukom na mas gusto niya ang ama? Nagdudual si Nala sa naisip. Mahal na hukom, sa pagsasaalang-alang. Biglang tumunog ang boses ni Atty. Abernathy. Pinigilan si Atty. Cromwell. May halatang layunin ang batang ito. Tungkol ito sa kinabukasan niya. Hindi natin maaring balewalain. Itinaas ng hukom ang kamay. Malubha ang mukha. Tahimik lahat. Tumingin siya kay Tmain at Atty. Cromwell. Pinatahimik ang protesta. Pagkatapos, lumambot ang tingin kay Zarya. Dahan-dahang lumapit si Zarya. Malakas ang tunog ng maliit na yabag sa tahimik na marmol. Huminto siya sa gitna, sa pagitan ng mesa ng dalawang abogado. Tumingin diretso sa hukom sa mataas na trono. Mahal na hukom. Nagsimula si Zarya ng nanginginig pero malinaw na boses. Pasensya po sa pagkakagambala. Ayos lang, prinsesa. Sabi ng hukom ng mas ama ang tono. Bakit ka nandito? Sino ang nagdala sa iyo? Mag-isa po akong dumating. Dinala po ako ng tita ko. Pero sumingit ako. Narinig ko po na sinabi ni Daddy na masama si Mommy. Nanlaki ang mata ni Tmain. Zarya, bantayan mo ang mga salita mo. Tahimik, Emart Tmain, sigaw ng hukom. Hayaan ninyong magsalita ang bata. Tinakpan ni Nala ang bibig. Dumaloy ang luha. Lumunok si Zarya na parang nagkakalap ng tapang. Muling tiningnan ang hukom. Malinaw at tapat ang mata. Sabi ni Daddy, masama si Mommy. Sabi ni Daddy, madalas magalit si Mommy. Sabi ni Daddy, hindi kayang alagaan ni Mommy ang akin. Patuloy siya. Bahagyang nanginginig ang boses. Ipinikit ni Nala ang mata. Ito na ang katapusan. Ulitin ni Zarya ang lahat ng kasinungalingan ni Tmain. Pero ang susunod na pangungusap ay nagpabukas ng mata ni Nala. Pero maaari po ba akong magpakita ng isang bagay? Tumingin si Zarya sa hukom ng may pakiusap. Isang bagay na hindi alam ni Mommy. Nakabitin sa hangin ang pariralang yon. Isang bagay na hindi alam ni Mommy. Nagkunot ang noo ni Nala. Ano ang ibig sabihin? Tumayo ulit si Atty. Cromwell. Mahal na hukom, ito ay katawa-tawa. Hindi maaring gamitin bilang ebidensya ang recording ng bata. Paglabag ito sa privacy ng walang pahintulot. Ang recording na yon ang magpapatunay sa kasinungalingan ng expert witness ninyo. Matalas na sagot ni Atty. Abernathy. Napaka-intriguing nito. Sapat na ang pagtatalo. Malakas na tumama ang gavel ng hukom. Ang mata na dating ama ay ngayon nagniningning ng matindi. Naramdaman niyang may malaking kasinungalingan. Clerk, tulungan ninyo ang bata. I-connect ka ang device na yon sa court monitors ngayon din. Hindi, despeadong sigaw ni Tmain. Hinawakan niya ang dulo ng mesa nang pumuti ang knuckles. I object, mahal na hukom. Ito ay setup. Naitala ang objection mo, Emart Tmain. Umupo ka na, utos ng hukom. Mabilis at maingat na lumapit ang clerk kay Zarya at kinuha ang sira na tablet. Naghanap ng cable. At ilang sandali lang, nag-black ang malalaking monitor sa dingding ng korte. Pagkatapos ay lumabas ang home screen ng tablet ni Zarya. Tinakpan ni Tmain ang mukha. Nanginginig ng malakas si Valencia sa likod. Si Zarya, na nakatayo na sa tabi ng clerk, ay tinitingnan ang screen. Hindi siya tumingin kay Nala o kay Tmain. Nakatuon siya sa misyon. Ito po. Itinuro niya ang isang video file sa gallery. Pinindot ng clerk. Lumitaw ang thumbnail. Sige na, prinsesa. Sabi ng hukom. I-play mo ang video. Iniabot ni Zarya ang maliit na daliri at pinindot ang play button. Nagsimula ang video. Kumislap ang malaking screen. Medyo malabo at nakahilig ang kuha. Parang kinunan mula sa likod ng isang bagay. Narinig ang mahinang tawa. Sala natin yan. Bulong ni Nala. Nakikilala ang sofa at malaking paso ng halaman sa sulok. Mukhang kinunan mula sa likod ng paso kung saan madalas magtago si Zarya kapag naglalaro ng hide and seek. Pagkatapos, pumasok ang dalawang figura sa kuha.
Si Maine at si Valencia. Hindi si Valencia na naka-professional blazer tulad sa korte, kundi naka-comfortable na damit sa bahay. Nakaluwag ang buhok. Pumasok si Maine na tumatawa at agad na niyakap si Valencia mula sa likod. Hinahalikan sa lig. Oh, Diyos ko! Sabay-sabay na narinig ang mahinang bulalas sa buong silid. Nanigas sinala, naputol ang hininga. Totoo nga ang pabango, ang hinala, lahat. Ang babaeng nagbigay ng peking testimonyo para sirain siya ay ang kapareha ng asawa sa sariling bahay. Sa kabilang panig, nakatanga si Attorney Cromwell sa monitor. Tumingin kay Maine ng may horror, na parang sinasabing, hindi mo sinabi ito sa akin. Sa gallery, yumuko si Valencia, sinusubukang itago ang mukha. At narinig ng malinaw ang mga boses sa katahimikan ng korte. Boses ni Valencia, sigurado ka bang gagana ang plano mo? Tanga ang asawa mo. Boses ni Maine, tumatawa ng may katiyakan. Tanga at masunurin. Hindi siya magdududa. Nailipat ko na ang lahat ng pera sa account mo, Bobby. Sigurado ka ba? Naramdaman ni Nala na nanghina ang tuhod. Ang pera sa joint account nila, nailipat kay Valencia. Oh, Diyos! Bulong ni Atty. Abernathy sa tabi. Nakatitig sa screen. Patuloy ang video. Umupo si Maine sa sofa at hinila si Valencia sa kandungan. Boses ni Maine, kapag lumabas ang hatol bukas, opisyal ko nang makukuha ang pagkakapangasiwa kay Zaria. Agad nating ibebenta ang bahay na impyerno na to at lilipat sa Switzerland, malayo sa kanya. Boses ni Valencia, mapang-akit. Pero mukhang mahal na mahal ni Zaria ang ina niya. Ito ang pinakamasakit kay Nala. Pinigilan niya ang hininga. Naghihintay ng sagot ni Maine. Boses ni Maine, mapanuya. Oh, madali lang i-handle ang bata. Bigyan mo lang ng bagong tablet. Makakalimutan na niya ang ina. Ikaw ang magiging bagong ina niya, mas matalino, mas matagumpay, at mas sexy. Hinalikan ni Maine si Valencia nang masidhi sa video. Sapat na. Patayin yan. Galit na sigaw ni Maine. Tumalon siya mula sa upuan. Sinusubukang tumakbo patungo sa mesa ng clerk para patayin ang video. Officers, pigilan ninyo siya. Galit na utos ng hukom. Agad na gumalaw ang dalawang security guard sa pintuan. Hinawakan nila si Maine bago pa makalapit. Pinilipit ang braso sa likod. Nagpupumigla si Maine na parang hayop sa bitag. Bitawan ninyo ako. Hindi totoo. Pinalsipika yan. Desperadong sigaw niya. Tahimikin ninyo siya. Utos ng hukom. Ipagpatuloy ang video. Gusto kong makita hanggang dulo. Patuloy ang video. Walang pakialam sa kaguluhan. Ngayon naman si Valencia ang nagsalita. Boses ni Valencia. Medyo nag-alala pa rin ako. Paano ang testimonyo ko bilang psychologist? Paano kung tanggihan ng abogado ni Nala base sa observations? Boses ni Maine, tumatawa ulit. Handa ko na. Kinunan ko siya noong nakaang linggo nang umiyak siya ng malakas. Naalala mo, gigisahin ko ulit siya sa trial. Insulto ko siya hanggang sumabog siya. Sisigaw at iyak siya sa harap ng hukom. Umiyak si Nala. Naalala niya ang testimonyo, ang larawan, ang sigaw. Sinadya siya. Boses ni Maine, kapag naging hysterical siya, magiging perpekto ang testimonyo mo. Makikita mismo ng hukom na hindi siya matatag. Baliw na babae. Walang maniniwala sa kanya. Maniniwala sila kay Yar Valencia, ang propesyonal. Sa wakas ay nagtoos si Maine at Valencia ng wine, tumatawa. Natapos ang video. Nag-black ang screen. Tahimik ang silid ng ilang segundo. Ang tanging narinig ay ang iyak ni Nala at ang hingal ni Maine sa ilalim ng pagkakahawak ng guard. Lahat sa silid, ang hukom, mga clerk, gallery, at kahit si Atty. Cromwell, ay nakatitig sa itim na screen ng may horror. Saksi sila sa isang maayos na planong masamang sabuatan. Pandaraya, panlilin lang sa korte, pagnanakaw, at pagmamanipula ng ebidensya. Sa gallery, may mga nagsimulang tumingin kay Valencia. Nandoon siya. Siya yung babae, sigaw ng isa. Na-realize ni Valencia na ganap na siyang nalantad. Sa gulat, tumalon siya mula sa upuan at tumakbo patungo sa likod na exit. Si Zaria, ang maliit na bayani na nanonood lang ng video, ay lumingon. Hindi siya tumingin kay Maine na pinigilan. Tumingin siya sa ina. Nagtagpo ang malinis na mata niya sa puno ng luha ni Nala. Namula sa galit ang mukha ng hukom. Itinaas niya ng mataas ang gavel. Hindi niya ito binagsak ng tahimik. Malakas na binagsak sa mesa. Tahimik lahat. Nagpapatuloy ang korte. Officers, isara ang lahat ng exit. Walang lalabas. Aesto ninyo ang babaeng yon, si Yar Valencia. Agad na nagkaroon ng kontroladong kaguluhan. Ang malakas na pagdama ng gavel ng galit na hukom ay parehong utos
at pagpapalaya ng tensyon na nagpalamig sa lahat. Ang dalawang guard na nagpigil kay Maine ay ngayon hinila siya patungo sa upuan. Hindi na sumisigaw si Maine. Humihingal na lang. Nagkakagulo ang mata at basa ng pawis ang mamahala niyang suit. Alam niyang tapos na. Sa likod na pinto, nagkaroon ng isa pang kaguluhan. Hindi maibukas ni Valencia ang malaking pinto na kasisirado lang ng hukom. Hinila niya ang handle at itinulak ng walang kwenta. Isang babaeng officer ang mabilis na humarang. Bumagsak si Valencia sa sahig. Tuluyang nahulog ang propesyonal na maskara. Hindi na siya ang kalmado at kumbinsidong psychologist. Isang natatakot na babae na umiyak ng malakas. Eksaktong imahe na ginamit niya sa mga larawan para siraan sinala. Mabilis at malupit ang dating ng karma. Dito ninyo siya dalhin. Malamig at walang awang utos ng hukom. Hinila ng mga officer ang umiyak na si Valencia sa harap at inupo sa witness stand, na ngayon ay parang bench ng defendant. Sa kabilang panig ng silid, mukhang natutunaw na kandila si Attorney Cromwell. Namutla ang mukha, nakabaligtad ang kurbata. Hindi na siya tumitingin sa hukom. Tinitingnan niya ang mga papel sa harap ng walang sagot. Nawasak ang karera at reputasyon niya sa isang iglap dahil sa video mula sa sira na tablet ng bata. Alam niyang kasabwat siya. Maaring hindi niya alam ang affair, pero alam niya ang manipulated na larawan at testimonyo na ginamit para siraan sinala. Sinala mismo ay nakaupo pa rin. Pinapanood niya ang eksena na parang pelikula. Tumigil na ang iyak, napalitan ng nanigas na gulat. Sa tabi niya, hinaplos ng mahinahon ni Attorney Abernathy ang likod. Pero nakatitig siya sa hukom, handa sa huling dago. Tahimik na nakatayo si Zaria sa tabi ng clerk. Siya ang sentro ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Tinitingnan lang niya ang ina na parang tinitiyak na ayos ito. Humugot ng malalimang hukom at inayos ang toga. Tinitigan niya si Nat Maine, Valencia, at Attorney Cromwell. Mart Maine, simula ng hukom ng mahina pero nakakatakot na boses. Ang video na yon ay pag-aari ng anak mo at kinunan sa sarili mong bahay. Gusto mo pa bang ipilit na pinalsipika yon? Itinaas ni Maine ang ulo, walang laman ang mukha. Siya, sinadya niya ako, bulong niya. Huling kahina-hinang pagsisikap. Ang babaeng yon, si Valencia, ang nagplano ng lahat. Siya ang nanulsol sa akin. Narinig yon, agad na sumigaw si Valencia. Sinungaling. Ikaw ang nagsabi sa akin. Sinabi mong pakakasalan mo ako. Sinabi mong ililipat mo ang lahat ng pera sa account ko. Ginawa ko to para sa iyo. Tahimik. Malakas ulit na tumama ang gavel. Pareho kayong pareho. Naitala na ang inyong pag-amin sa record ng korte. Tumingin ang hukom kay Valencia. Miss Valencia, umupo ka sa stand na, to sa ilalim ng oath, at nagbigay ng peking testimonyo. Ginamit mo ang profesional na credentials para sirain ang buhay ng isang ina at tulungan ang krimen. Hindi lang nilabag mo ang Code of Ethics, gumawa ka ng perjury sa harap ng korte. Tumingin sa Attorney Cromwell. Attorney Cromwell, alam mo ba o dapat mong pinaghinalaan na peke ang ebidensya na ipinakita mo? Kabilang ang testimonyong ito. Sinubukan mong gawing hysterical ang witness sa nakaraang hearing para magkasya sa peking kwento ng kliyente mo. Napahiya mo ang propesyon. Ipapawalang bisa ng Ethics Committee ang law license mo. Yumuko si Attorney Cromwell, walang masabi. Sa wakas, tiningnan ng hukom si Maine. Matinding tingin na parang sinisunog ang lalaki. Mart Maine, pumasok ka sa korteng ito na humihingi ng hustisya. Inakusahan mo ang asawa mo ng pagkabigo, ng kawalan ng katatagan, hiniling ang ari-arian, at pinakamalupit sa lahat, hiniling na ihiwalay ang anak sa ina. Itinaas ng hukom ang file ng kaso ni Maine. Suriin natin ang demanda mo. Una, ang akusasyon na nabigo ang asawa sa pag-aalaga ng bahay, na patunayang peke. Ipinakita ng video na naglano kayo para siraan siya. Itinapon ng hukom ang isang papel sa sahig. Pangalawa, ang akusasyon na hindi responsible sa pinansya ang asawa, na patunayang peke. Ang video ay pag-amin na ninakaw mo ang pera mula sa joint account at inilipat sa account ng kabit mo. Hindi lang ito paninira, pagnanakaw ito. Itinapon ang pangalawang papel. Pangatlo, ang akusasyon na emosyonal na hindi matatag ang asawa. Suportado ng peking expert testimony, na patunayang malinaw na plano. Ang video ay nagpapatunay na sinadya mong galitin ang asawa, kunan ng palihim, at gamitin para dayain ang korte. Itinapon ang pangatlong papel. Ang buong demanda mo, tumaas ang boses ng hukom, ay basura na nakabase sa kasinungalingan, kasakiman, at pangangaliwa. Malakas na tumama ang gavel, pero hindi pa tapos ang hukom. Tumingin siya kay Attorney Abernathy at nala. Hindi dito matatapos ang korte.
Base sa bagong hindi may kakailang ebidensya, nagdedesisyon ang korte para protektahan ang biktima. Itinaas ang isang daliri. Una, buong pagkakapangasiwa kay Zaria ay ibinibigay ng walang kondisyon sa tunay na ina, si Emares Nala. Napahigbi si Nala. Luha na ngayon ng ginhawa. Tumingin kay Zaria. Pangalawa, patuloy ng hukom. Natanggihan ang divorce suit ni Emart Main. Gayunpaman, iminumungkahi ng korte na maghain agad si Emares Nala ng countersuit. Emares Nala, gusto mo bang magdiborsyo sa asawa mo? Bulong ni Atty. Abernathy. Tumingin si Nala ng nanginginig pero matigas kay Main, na ngayon ay nakayuko at talunan. Opo, mahal na hukom, hinihingi ko po ang diborsyo ngayon din. Mabuti, sabi ng hukom. Pinagkakaloob ng korte ang diborsyo kay Emares Nala sa dahilan ng pangangaliwa at pandaraya ng asawa. Buong pagkakapangasiwa kay Emares Nala. Pangatlo, tumayo ang hukom. Lahat ng ari-arian sa pangalan nina Emart Main at MS Valencia ay agad na i-freeze. Inuutos ng korte ang buong investigasyon para i-trace ang lahat ng ninakaw na pondo mula kay Emares Nala. Ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ay idineklara bilang buong pag-aari ni Emares Nala at Zaria. At pang-apat, tumunog ang boses ng hukom sa buong silid. Based sa video ebidensya at pag-amin sa silid na ito, inuutos ko ang agarang pag-aresto kina Emart Main at MS Valencia sa maraming kriminal na pagkakasala, kabilang ang conspiracy to commit fraud, perjury, domestic theft, at tampering with evidence sa korte. Dalhin ninyo sila. Agad na kinapos ng mga security guard si Nat Main. Ang lalaking pumasok ng mayabang ay lumabas na nakayuko. Dumaan siya sa tabi ni Nala. Hindi niya matagalan tingnan ang asawa. Kinapos din si Valencia. Natuyo ang sigaw, naiwan ang namamaga at magulong mukha. Hinila siya palabas. Nawala ang kaera at kalayaan niya. Nakaupo pa rin si Nala, nanginginig. Ngiting malapad si Atty. Abernathy. Nanalo tayo, Nala. Nanalo tayo. Hindi makapagsalita si Nala. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa gitna ng silid. Tumakbo patungo sa kanya si Zaria. Lumuhod si Nala at mahigpit na niyakap ang anak na parang niyakap ang tagapagligtas. Umiyak siya sa maliit na balikat. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng inang nailigtas ng maliit na bayani. Kumalat ang balita ng Judgment Day na parang apoy. Ang kwento ng sira na tablet ay naging headline kahit saan. Ang kwento ng sakim na asawa, peking psychologist, at 7 taong gulang na bayani ay naghari sa local news sa loob ng mga linggo. Malabo ang unang ilang linggo para kina Nala at Zaria. Inasikaso ni Atty. Abernathy ang lahat. Sa utos ng hukom, na-freeze ang lahat ng ari-arian ni Nat Main at Valencia. Napatunayang inilipat ni Main ang halos 1 milyong piso sa account ni Valencia sa nakalipas na taon. Ang lahat ng pera ay kinuha at ibinalik sa bagong account ni Nala. Opisyal ng pag-aari ni Nala ang malaking malamig na bahay. Pero hindi na makatira roon si Nala. Sobrang dami ng masasamang alaala. Sobrang dami ng anino ni Nat Main at Valencia sa bawat sulok. Sa pahintulot ni Atty. Abernathy, ipinagbili ni Nala ang bahay. Sapat na ang nakuha mula sa pagbebenta para magsimula ng bagong buhay. Mabilis at malupit ang parusa sa mga kontrabida. Sa sobrang lakas ng ebidensya, hinatulan si Main ng 12 taong kulungan para sa pandaraya, pagnanakaw, at perjury. Si Valencia, na tunay na psychologist pero malupit na ginamit, ay hinatulan ng 8 taon, at permanenteng nawala ang lisensya. Agad na na-disbar si Atty. Cromwell ng Ethics Committee, at naharap sa kriminal na kaso dahil sa pagsabwat. Ganap na nabayaran ang karma. 3 buwan pagkatapos ng Judgment Day, naririnig ang tawa ng mga bata sa maliit na birding park. Si Nala, nawala na ang bigat ng pag-aalala sa mukha, ay ngumingiti habang pinapanood si Zaria sa swing. Lumipat sila, hindi sa malaking bahay, kundi sa simpleng at maaliwalas na 3-bedroom apartment. Puno ito ng larawan nilang dalawa, at amoy ng cookies na niluluto ni Nala. Nagsimula si Nala ng maliit na catering business mula sa bahay. Ang husay niya sa pagluluto, na lagi nilalait ni Main, ay ngayon pinupuri ng marami. Dumarami ang order. Abala at pagod siya, pero masaya. Malaya na siya. Mommy, tingnan mo. Tumakbo patungo kay Nala si Zaria na nakaupo sa park bench. Marumi ang kamay sa lupa. Mamumukadkad na ang mga bulaklak. Ngumiti si Nala, hinaplos ang maikling buhok ni Zaria. Ang galing talaga ng anak ko sa pagtatanim. Umupo silang magkatabi sandali. Tinatamasa ang sikat ng hapon. May tanong si Nala na hindi pa nasasabi ng mahinahon. Prinsesa, mahinang simula ni Nala. Pwede bang magtanong? Ano, mommy? Tumingin si Zaria nang malinaw ang mata.
Ang video sa lumang tablet. Bakit? Bakit mo kinunan? Tahimik si Zarya sandali, na para bang naalala. Kasi ayaw ko kay Auntie Valencia. Bakit ayaw mo sa kanya? Nagpapanggap lang siyang mabait, ngumingiti kay Mommy, at nakikipag-usap sa iyo sa mall. Pero pagpunta mo sa CR, sinabi niya kay Daddy, matagal masyado ang asawa mo. At sa park din. Nakita niya ako. Pero sinabi niya kay Daddy na hindi mo ako pinapanood. Pero pinapanood mo ako, Mommy. Namangha si Nala. Matalim ang obserbasyon ng maliit niyang anak. At ng gabing yon, patuloy ni Zarya, sabi ni Daddy, nag-o-overtime siya, pero narinig ko ang kotse niya. Gusto ko sanang ipakita kay Daddy ang bagong drawing ko. Pero nang bumaba ako, nakita ko si Daddy nakasama si Auntie Valencia. Agad niyang niyakap. Natakot ako, kaya nagtago ako sa likod ng paso. Kaya kinunan ko. Ginamit ko ang lumang tablet. Naalala ko sinabi mo, Mommy, kapag may masasamang tao, dapat may pruweba. Napainit ang puso ni Nala. Nakalimutan niyang sinabi niya yon. Pero prinsesa, tanong ulit ni Nala, bakit hindi mo sinabi kay Mommy? Bakit itinago mo? Mahinang sagot ni Zarya, sabi ni Daddy, hindi dapat malaman ni Mommy. Nagkunot ang noo ni Nala. Sinabi sa iyo ni Daddy yon. Opo. Sa video, sinabi ni Daddy kay Auntie Valencia, tanga ang asawa ko. Hindi niya malalaman. Akala ko malaking sikreto, yon kaya itinago ko. Ayaw ko magalit si Daddy kapag nalaman ni Mommy. Loob ng bata, pinalala niya ang krimen ng ama. Pero itinago dahil sinabi ng ama na hindi dapat malaman ng ina. Kaya bakit mo ipinakita sa korte? Kasi alisin daw ng hukom ako kay Mommy. Sabi ni Daddy, masama si Mommy. Sabi rin ni Auntie Valencia, masama si Mommy. Pero hindi totoo yon. May luha sa mata ni Zarya. Ayaw kong mahiwalay kay Mommy. Hindi masama si Mommy. Pinakamabuting Mommy siya. Kaya kailangan kong ipakita sa hukom na sila ni Daddy at Auntie Valencia ang masama. Hindi na napigilan ni Nala. Mahigpit niyang niyakap si Zarya. Umiyak siya sa tuwa. Sa lahat ng oras na tiniis niya ang akusasyon ni Maine na bagsak siyang ina, nagduda siya sa sarili, naduro. Pero sa harap niya ang pinakamalakas na pruweba na hindi siya nabigo. Napalaki niya ang isang kamanghamanghang anak. Malinis, matalim na batang makikilala ang tama sa mali. Matapang na batang may lakas ng loob na kumilos mag-isa para protektahan ang ina. Isang batang may dalisay na katarungan. Salamat, prinsesa. Bulong ni Nala sa buhok ng anak. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Niyakap siya ni Zarya. Mahal kita, Mommy. Mahal din kita, Zarya. Binawi ni Nala ang yakap at tiningnan ang maliwanag na mukha ng anak. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi siya nabigo. Nagpapalaki lang siya ng isang bayani. At ngayon ay malaya na silang dalawa para sa bagong simula. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nanonood? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapaghatid pa ako ng maraming kwentong ganito. Maraming salamat sa matamis na suporta. Inaabangan ko ang mga komento mo tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang dalawang bagong life story na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na life story. Sa pagmamahal at respeto.